No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Isang pinagpala, isang maganda, isang araw na kung saan ay patuloy po tayong pinagpapala po ng ating Diyos. At naman saan man kayo naroon, sa lahat po ng panig ng daigdig, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, saan man tayo naroon sa ngayon, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw, puspos po ng mga biyaya at pagpapala dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito na muli ay makita-kita tayo at magkausap. Pabigyan kayo ng konting
karunungan, kaalaman, patungkol po sa salita po ng ating pong Diyos. Pagpalain po tayong lahat at nawa sa ating pong pag-aaral na ito, maunawaan po natin yung mga ginagawa at gagawin pa ng ating pong Diyos sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at sa patuloy na pagpisan ng banal na Espiritu, isang pinagpalang umaga po para po sa aming lahat. Ang aking manghiling mula po sa inyo, aming mapagpalang Diyos, sa aming pong pag-aaral sa umagang ito, sa araw na ito, sa hapong ito, sa gabing ito, aking dalangin na kami po ay inyong samahan. Let your Holy Spirit be upon our spirit that we may understand your word, because your word is truth, Panginoon. Salamat po. Alisin niyo po lahat ng sagabal sa pagkakataong ito at marapatin po ang iyong lingkod na maitaas ka at pabigyan ka ng kaluwalhatian, karangalan po sa pamamagitan po ng aralin ito. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Last week po, last time, napag-aralan po natin yung doctrine of justification. Marami po tayong maaring naging katanungan habang pinapanood po natin iyon. At marami po mga pahiwatig na nais-arting po sa atin ng Diyos sa doctrine of justification. Actually po, yung Romans 5:8 nga In yet while we were sinners, Christ died for us, because God command His love towards the sinners, us as sinners. Kaya nga po, noong pamanguna, nagkaroon po tayo ng katwiran dahil po sa pinalano po ng Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, maipapatawad po sa atin yung lahat po ng ating mga kasalanan noong hindi pa po tayo sumusuko sa ating pong Panginoong Hesus. Some of implications, mga kapatid, mga pahiwatig po, na habang kapag alaman po natin na we were justified not by the deeds of the law, but because of the deed works done by our Lord Jesus Christ. Okay? So, ngayon po, nagkaroon po tayo ng confidence. Nagkaroon po tayo ng katatagan, na-empower po tayo na makapagpatuloy. Kasi na-justified na po tayo. Nabigyan na po tayo ng katwiran at napawalang sala po tayo dahil po sa ating pong Panginoon Jesucristo. At nga, from there, as we go along, habang tayo po ay lumalakad po sa pananampalatayang ito, nararanasan po natin ang pagpabanal po ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ang inyong pong lingkod, naniniwala talaga Naniniwala po ako dati, hindi ko po naniniwalaan ito, pero ngayon, habang ako tumatagal sa pananampalataya, nakita ko po ang katotohanan. The once you are saved always. Kasi noong una pa man, tinawag na ako, hinirang na ako at pinili para po maging isang Kristiyano at maging isang tagasunod po ng ating pong Panginoon Jesucristo. Okay, sa umaga po ito, karagdagan po, kasi natakal po natin yung 5 solas noong ating pong pinag-aaralan po ang justification. Pag-aralan po natin itong 5 solas na ito. 5 teaching po ito, yung 5 alone. Pag-aaralan po natin. Simulan po natin dito sa pagkakataong ito.
about sola fide, faith alone. Yung mga major text po natin ay sa Romans 1:17 matatagpuan, sa Habakuk 2:4 at sa Romans 3:28. Okay? Romans 1:17 sinasabi po rito, ito ay sapagkat sa Ebanghelyo, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya ayon sa nasulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaganda pong verse, no? For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written. Ibig sabihin, nasulat po ito. Kaya po naisulat ni Pablo sa mga taga-Roma. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yung pananampalataya pong ito po ay bigay ng Diyos sa atin. Mula pa po nung una hanggang sa future, binibigyan po ng pananampalataya po ng Diyos ang bawat isang tinawag niya, hinirang niya at pinili. Habakuk 2:4, Behold, his soul is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. Romans 3:28. Kaya, kinikilala natin ng tao ay pinapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Okay? Kasi po, ang kautusan, hindi po siya kailanman makapagliligtas. Hallelujah. Ang radikal, nakahulugan ng sola fide o progresibo, ibig sabihin patuloy po, no? Ang sola fide sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay ang sigaw ng pagbabago. Kung gaano ito radikal noon, higit ngayon na umaalingaw ang sigaw. Sa totoong kontekstong biblikal, hindi ito nangangahulugang katahimikan. Ibig sabihin, hayaang mabuhay sa iyo ang matagumpay na buhay ni Kristo. Okay? Yun po ibig sabihin ng sola fide. Because of our faith to our Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng matatag at may kumpiyansa pong pagkakilala po sa ating Panginoon Kristo. Kaya magkakaroon po tayo talaga ng matagumpay na buhay dahil po sa ating Panginoon Kristo. Ang reformasyon, constant change, ang ibig sabihin po ng reformation. Pabago-bago, ibig sabihin from faith to faith, from glory to glory. Ang sola fide ay hindi ang slogan ng isang maselan, nakakamit ng kabanalan. Ito ang bandila ng isang paggalaw ng dugo at apoy. From within us, ourselves, nagkakaroon po tayo ng apoy. Nagkakaroon po tayo ng tatag, ng lakas ng loob, ng tibay na loob, para po magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Sabi nga po ron, no? Sigaw ng pagbabago. Okay? Reformation po, no? Nung panahon po ni Martin Luther, ibig sabihin, lahat po, nagsimula po kay Martin Luther at marami pong nagtatanong. Marami po kasing turo ang isang malaking samahan, organisadong samahan, na labag sa Biblia. At karamihan doon hanggang ngayon pinapractice pa po ng maraming tao, including Christians. Ang pagkakaiba lang ngayon, dati as tradition, pero ngayon yung essence po ng pagdiriwang na yon ay isinasagawa natin dahil kailangan nating patunayan na isang panahon sa araw ng ating history, nagkaroon po ng itong mga bagay dito po sa mundo. Sigaw ng pagbabago.
Pag sinabi pong radikal, hindi po ito yung nangangahulugang ikaw ay magiging kalaban. Hindi nangangahulugang ito ikaw ay gagawa ng paraan against sa sino man. Kundi ang kahulugan ng sola fide is panindigan, paniwalaan po ng bawat isang Kristiyano na we were saved because of our faith outside, labas sa kautusan. Nawa, mapag-aralan po natin ito ng gusto. The radical meaning of sola fide, a man is justified by law without the deeds. A man is justified by faith without the deeds of the law. Romans 3:28. Kapag-aralan po natin kanina yon, di ba? Sabi po sa Romans 3:28, kaya kinikilala natin na ang tao ay pinapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa gawa ng kautusan. Sola fide was the war cry of the Reformation. It was radical then. It is just as radical now. In its true biblical context, it does not mean whiteism. Hindi ibig sabihin, okay na ako, naligtas na ako, ganito na ako, ay salamat. Hindi. Let Christ live the victorious life in you. Nor does it mean the slothful indolence of spineless do-nothingism. The Reformation was dynamic. Sola fide was not the slogan of delicate, cloistered piety. It was the ensign of a movement of blood and fire. Nakuha ko po yung phrase na yan sa godquestion.org. Isa pong napakagandang site kung saan hindi po siya biased. Kung ano po ang sinasabi ng Bible, ini-exegise po niya yan at pinapakita ang katotohanan tungkol po sa salita po ng Diyos. Makatotohanang kalakip sa sola fide. The truths, ito po. Sa una po, number 1, ang pananampalataya lamang ay isang pagtatapat na ang lahat ng kinakailangan para sa pagtanggap natin sa Diyos ay ginawa ng Diyos mismo sa kanyang pagtubos ng gawa kay Hesukristo. Ito ay isang pagkilala na si Kristo mismo ang pagkakakilanlan ay nakamit ang lahat ng ating mga obligasyon sa harap ng hukuman ng walang hanggang hustisya. Ang gawang ito ng pagtubos ay kumpleto at ganap na hindi natin may daragdag ang anuman dito. Ang sola fide ay nangangahulugang hindi tayo makapag-aambag ng kahit kaunti sa ating kaligtasan, ngunit kailangan nating magpasakop sa nagawa na ng Diyos. Ganap at kumpleto. Iyon ang kahulugan ng pananampalataya lamang. The true meaning of faith alone. It is complete. Okay? Wala tayong pwedeng idagdag, ibawas. Bakit? Kasi po, ang Diyos mismo ang nagplano ito. Siya po ang nagplano ito from eternity past to eternity future. Siya po ang nagplano para po sa mga taong nagmamahal po sa Kanya. Ang pananampalataya lamang ay hindi nangangahulugang ang pananampalataya mismo ay magpapalugod sa atin at tanggapin ng Diyos. Isa lamang ang motuwid, isa ang nakalulugod. Tayo sa pananampalataya ay lumakas mula sa ating sariling mga gawa, kahit na sa pagsisisi, pagtatapat, pagtitiwala at pagtugon at sumilong sa pagsunod at katapatan ni Kristo. Panginoon, naniniwala ako. Tulungan mo ako sa aking hindi pagsampalataya. Iyon ang sinasabi mong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. For by faith you are saved through faith. For by grace you are saved through faith.
hindi sa ating mga sariling gawa. Kaya hindi tayo pwedeng magmayabang. Lahat ba ng tao may pananampalataya? Sabi nga ng James may pananampalataya ka? Yung demonyo nga, nananampalataya, nangangatok pa Di ba? Ibig sabihin, may pananampalataya po ang lahat ng tao. Pero, yung gift na faith na ibinigay ng Diyos sa bawat hinirang niya, iba yun kaysa sa faith na sinasabi mo, may faith tayo. Lahat po nakakakilala sa Diyos. Lahat po ay kumikilala sa Diyos. Anumang reliyon, anumang organisasyon, lahat po ay naniniwala na may isang Diyos. Pero po, yung sinasabi kong pananampalatayang ito, na bigay o regalo ng Diyos, iba po ito kaysa sinasabi natin pananampalataya po natin. Marami pong tao, panay ang pakinig sa salita ng Diyos. At totoo po, doon po nagmumula ang pananampalataya. By hearing and hearing the word of God. And yet, hindi pala talaga sila mananampalataya. Ang Diyos lang po nakakaalam noon. Hindi po pwedeng i-judge. Yung iba, ang sarili ko po, pwede ko pong i-judge. Kasi alam ko kung ano ang kalalagayan ko sa harapan ng Diyos. Amen? May bunga po kasi iyon. Hindi ko sinasabing wala kayong bunga. Hindi, may bunga po tayong lahat. At habang tumatagal po sa ating pong pananampalataya, makikita po natin talaga kung ano po yung sinasabi po nilang by faith alone. Number 2, ang pananampalataya lamang ay isang pagtatapat sa ginawa ng Diyos ay nagawa ng ganap sa labas ng ating sariling karanasan. Mayroong ilan sa atin na aaminin na ang Diyos lamang ang nagliligtas. Napatunayan nila na may kapangyarihan ng pananampalataya sa pagbabago ng kalooban. Ang pananampalataya ay palaging nakadirekta sa kilos ng Diyos kay Hesukristo. Ito ang katwiran ng isang tao sa langit na nagbibigay katwiran sa atin, isang makasalanan sa mundo. Ang nakikita po kasi ng Panginoon o ang nakita po ng Diyos ay yung lahat po ng ginawa, yung effort, yung ginawa po ng ating Panginoon Jesucristo para po matupad yung dakilang plano po nila ng kaligtasan sa bawat isang sumasampalataya. Hebrews 9:28, sa ganoong paraan, upang batahin niya ang mga kasalanan ng marami, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili nang minsan lamang. Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon doon sa mga masiglang naghihintay sa kanya, hindi upang batahin ang kasalanan, kundi para sa kaligtasan. Yung completeness po ng ating salvation, para ranasan po ng bawat isa sa muling pagparito po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Faith alone is therefore a confession that salvation is won by mighty conquering acts in which we have no share. Amen? Ito po yung nakapagpabaksak, nakapagpaguho ng lahat po ng plano po ni Satanas. Dahil po sa pananampalataya lamang po sa ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo sa krus, sa Kalbaryo. Pangatlo, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay isang pagtatapat na wala tayong maikakatwiran sa ating pagiging makasalanan. Okay? Wala tayong maikakatwiran sa pagiging makasalanan. Kay Kristo Jesus, ang katwiran nasa kanang kamay ng Diyos. Nangangulugang ito na patuloy nating ipinagtatapat na tayo ay makasalanan at walang katwiran. Maliban na tayo ay pagindapatin ng Diyos upang bigyan katwiran sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon.
Iniwan natin ang lahat ng pag-asa na makita ang pagiging perpekto dito sa lupa. Alam natin na lahat ng ginagawa natin ay hindi karapat-dapat. Maruming basahan lahat. Hindi tayo kailanman matuwid sa harapan ng Diyos. Sa bisa ng muling pagsilang dahil sa Espiritu, natuto tayo na may bagong pagsunod. Ang pananampalataya lamang o faith alone ay nagsasabing ang ating pagkakumpleto ay napagtanto lamang sa Kanya. We made righteous because of the deeds of our Lord Jesus Christ. No? Sa pamamagitan lamang ng number 4 po. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay nangangalaga ng totoong pagsuko ng sarili. Totoong pagpapako ng sarili. Sa pamamagitan nito, inaamin natin ang ating pagkukulang. At dahil sa pananampalatayang Lord, pinawalang sala tayo. Ang pananampalataya lamang ay nangangalagang lumapit tayo sa Diyos na umaasa sa pag-ibig at gawa o sa pag-ibig at awa at karapatan o kapatawaran na hindi mawari. Hindi natin masukat na isip eh. Hindi maabot ng ating common sense yung ginawa po ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Ang pananampalataya lamang ay isang pagpapakumbaba ng tao, isang pagtitiwala sa Diyos na gawin para sa atin na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Walang tinatanggal sa isang tao tulad ng pananampalataya mag-isa. Yun ang dahilan kung bakit napuno tayo ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag nating sabihin patungkol sa pananampalataya sa sarili, kundi ang pananampalataya bilang pagpapapako ng sarili. We are crucified with Christ. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ginawa ng Panginoong Kristo na ating pong nalamang lubusan, ito po ang nakapagbibigay po sa atin ng panibagong pag-asa, panibagong buhay. Okay? Naunawaan po natin ang medyo malalim na makahulugan po ng faith alone. Number 5. Ang pananampalataya lamang ay ang bukal ng lahat ng totoong pagsunod. Ang unang utos ay nagsabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos harap ko. Sa Catechism, ito po yung meron po siyang open and close parenthesis. It is a noun, meaning a summary of the principle of Christian religion in the form of question and answer used for the instruction of Christian. Sa Catechism natin na tulad ni Luther na dapat ang isang Diyos na kung saan hanap natin ang lahat ng mabuti at humingi tayo ng tulong sa bawat oras ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng isang Diyos ay simpleng pagtitiwala at paniniwala ng buong puso. Kung ang iyong pananampalataya at tiwala ay tama, ang iyong Diyos ay tunay na Diyos. Otherwise, iba ang Diyos natin. Ang pananampalataya lamang ay buong pusong paghahanap sa Lord. Sabi po ng Bible, if we seek God diligently, we will find Him. Okay. Ang isang makasalanan po, not unless po uulit-ulitin ko po, not unless na ang Diyos ang kumilos sa buhay ng isang makasalanan, hindi niya po nanasaing magbasa ng Bible. Okay? Hindi niya nanaising tuklasin pa ang mga bagay tungkol po sa Diyos. Bakit? Kasi hindi yun ang gusto ng kanyang nature. Tayo po ay binago ng Diyos
Binigyan tayo ng panibagong buhay. Binigyan tayo ng panibagong pakikipag-isa, pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Jeremiah 17:5. Sabi po rito, pakinggan niyo maigi. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart turns away from the Lord. Sumpain daw po ang taong naniniwala, nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Amen? Kaya po, tayo mga Christians naniniwala po tayo, higit pa po sa pagiging tao po ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang po siya basta tao. Kasi kung siya po ay tao, although tinatawag po natin siyang Panginoon at ang pananaw natin sa Kanya ay tao lamang, tagapamagitan lamang at hindi niya ay hindi God, then may problema po sa atin. Okay? Jeremiah 17:6. He is like a shrub in the desert and shall not see any good come. He shall dwell in the parched places of the wilderness in an uninhabited salt land. Talagang hindi ka pagkakalooban ng pagpapala ng Diyos kapag ganito ang pananaw natin at tayo po ay labis nagtitiwala sa ating pong kapwa tao. 17:7, Jeremiah, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Verse 8, he is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Ang isa pong laging nagtitiwala sa ating pong Panginoon, dumating man po ang lahat ng unos sa buhay, anuman po ang mga sitwasyon, anuman po yung mga pagkakataon, patuloy po siyang magtitiwala sa Diyos. Kahit daw hindi mamunga yung mga puno, yung mga puno po na nagbe-bear fruit, kahit hindi raw mamunga, still I will trust in the Lord. Naman po ang sitwasyon, even now, pandemic, isang taon na pong mahigit, and still soaring high, ang mga Kristiyano ay palagi nagtitiwala po sa ating pong Diyos. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating pong Diyos. Amen? Number 6, ang pananampalataya lamang ay nagpapalaya sa isang tao para sa isang buhay na mabubuting gawa. Sa ibang dako, kapag hindi naunawaan ang Ebanghelyo, siya ay gumagawa at ginugugol ang kanyang lakas ng walang kabulungan. Ang kanyang pagsisikap ay nakadirekta upang gawin kung ano ang magagawa ng Diyos lamang. Sa ikabuturan, ang bawat kaluluwa ay may kamalayan sa pangangailangan na maging tama sa Diyos. Lahat po tayo, no? Although tayo ay may sinful nature, still nagnanasa tayong makagawa ng mabuti para po sa Diyos. Ito po ngunit ang pagbibigay katwiran ay isang mahusay na gawain na kung saan ang Diyos lamang ang makagagawa. Wala tayo pwedeng iambag. Kapag ang isang tao ay bulag na gumugol ng kanyang lakas at pagsisikap upang gawin ang gawain ng Diyos, hindi siya maaaring
maging tungkol sa kanyang sariling gawain. Kapag sinagawa niya ang kanyang mga daliri sa buto na sumusubok na iligtas ang kanyang sarili, hindi niya maaaring mahalin ang kanyang kapwa sapagkat wala siyang oras. Sa ating pong pagtatapos, ang pananampalataya o faith alone ay hindi bunga ng imahinasyon o bunga ng teolohiya. Dahil sa marunong o magaling ang isang tao, ang pananampalataya ay regalo ng Diyos na ibinigay sa lahat ng nais niyang bigyan noong una pa man, before time, space, and matter were created, upang ang lahat ng papuri ay sa Kanya lamang. Okay? Naunawaan po natin ang bagay na ito. Ayaw ng Diyos na ibigay kahit kanino ang papuri na para sa Kanya. Kaya po, magawa ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo para yung Kanyang dakilang plano ay matupad sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos, nawa kahit papano naging malinaw po sa atin na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, not by the deeds of the law, magkakaroon ng tama ugnayan ang tao sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami ng maraming